Matapos makipagbakbakan ng sundalong ito sa maraming labanan, nagsakripisyo para sa bansang Pilipinas at nangakong handa niyang ibuwis ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang sinumpaang tungkulin. Nakibaka sa mga hindi na mabilang na terorista para sa katahimikan ng karamihan pero nang dahil sa maling akala ng mga kapulisan, ang sundalong ito ay walang awang pinagbabaril ng isang pulis kasama na ang ilang miyembro pa ng PNP sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Ang sundalo ay kinilala bilang si Corporal Winston Ragos, isang matapang at maasahang miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Subalit nang dahil sa nangyaring pamamaril sa kanya, ay ang kanyang pamilya ay humingi ng hustisya para pagbayarin ang mga may sala. Marahil ang ilan sa inyo ay kilala siya dahil naging laman siya ng balita pero mga kaibigan, alam kong ang ilan din sa inyo ay itatanong ang mga katanungang bakit hindi siya nanlaban sundalo naman siya? Wala ba siyang armas noong mga panahong binaril siya para depensahan ang sarili niya? Well, stay tuned ka lang dyan kaibigan dahil masasagot yan maya-maya dahil aalamin natin ang mapait na kamatayan ng isang dating magiting na sundalo sa kamay ng kapwa niya alagad ng batas. Si Corporal Winston Ragos ay lumaki sa isang disiplinadong pamilya sa Ligao City, Albay dahil panglima siya sa 7 mga anak ni Leopoldo Ragos na isa ring militar noon pero na-convert sa pagiging pulis nang ang Philippine Constabulary ay gawing Philippine National Police o PNP noong dekada 90. Ang kanyang ina naman ay si Ginang Merly Ragos na isa namang beautician. Subalit makalipas ang ilang taon, ang kanilang ama ay tuluyan nang nawala sa serbisyo noong 2004 dahil sa stroke. Hindi naman lingid sa pamilya ni Winston na idolo niya ang kanyang sariling ama kaya naman noong tumungtong ito ng kolehiyo ay agad siyang kumuha ng kursong kriminolohiya hanggang sa makuha niya ang kanyang criminology degree noong 2010 sa Bicol College sa Daraga, Albay. 2012, dahil sa kagustuhan niyang makatulong agad sa gastusin ng kanilang pamilya ay minabuti niyang pumasok bilang isang sundalo. Sa kabutihang palad ay agad naman siyang nakapasok at naging miyembro ng 31st Infantry Battalion sa ilalim ng 9th Infantry Spear Division na nakabase naman sa Camarines Sur sa Bicol Region kung saan madalas nakikipaglaban ang mga militar sa mga komunistang gerilya. Sa murang edad ay namulat na nga sa matitindi at kaliwat kanang bakbakan si Winston Ragos. Subalit isang araw ay sinalakay at kinubkob ng napakaraming bilang ng mga terorista ang kanilang unit sa Camarines Sur. At dahil sa sobrang dami ng mga ito ay nahirapan sila sa pakikipaglaban at ilan sa mga kasama niya ang namatay at halos makubkob na ng mga terorista ang kanilang detachment. Ganun pa man sa kabila ng naging mainit at buwis buhay na bakbakan ay naitaboy pa rin naman nila ang mga terorista. Natapos ang mainit na labanan pero nang dahil sa bakbakang yon ay nagdulot naman ito ng matinding trauma sa kanyang utak na kung tawagin ay Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD, dahilan upang ang pakiramdam niya o ang laging nasa isip nito ay tila ba lagi ng may gulo sa paligid o sa madaling salita, si Winston Ragos ay nagkaroon ng tinatawag na war shock. Sa paglipas ng ilang mga taon ay hindi naman naging balakid ang naging sakit ni Corporal Winston Ragos. Sa katunayan, bukod sa Bicol ay nadistino din siya sa Sorsogon at sa Giaran, isang maliit na bayan malapit sa Marawi City. Pero habang patagal ng patagal, dahil sa naging kondisyon ni Corporal Ragos ay nagbunga ito ng pagkakaapekto sa kanyang trabaho maging na rin ang kanyang buong pagkatao. 2016, dahil sa lumalalang kondisyon nito ay dinala na siya sa AFP Medical Center upang doon magpakonsulta at di nga nagtagal ay na-confine siya dito ng 6 na buwan bago nakabalik sa serbisyo. Subalit hindi na rin nagtagal pa si Corporal Winston Ragos sa pagiging sundalo dahil mismong pamunuan na ng AFP ang nagsabi na hindi na siya mentally able para magpatuloy pa sa kanyang trabaho. Kaya naman makalipas na ang isang taon, 2017, matapos ang napakatinding bakbakan sa Marawi kung saan marami sa kanyang mga kasamahan sa kanilang unit ang nagbuwis ng buhay, ay dito tuluyan na ding bumaba sa serbisyo si Corporal Winston Ragos at nagpatuloy na lang para sa kanyang gamutan.
Pansamantala ay nanirahan siya sa kanilang bahay sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Hindi naman nagkulang ang AFP at ibinigay nga sa kanya ang mga nararapat na makuha niya katulad ng medical check-up sa AFP Medical Center at pensyon na siyang ipinangbibili niya ng mga gamot na kanyang iniinom. Subalit sa halip na gumaling siya ay mas lalo pang tumindi ang kondisyon niya nang magsimula niyang laktawan ang kanyang regular na pag-inom ng gamot. Marahil bunga na rin ito ng lumalalang sakit niya sa pag-iisip kaya naman sa halip na mga gamot ang bilhin niya ay ipinambibili na lang niya ito ng mga bisyo niya katulad ng sigarilyo o di kaya ay pinanggagasolina na lang niya ito sa kanyang motor upang mag-ikot-ikot kung saan-saan. Pero kadalasan ang problema dahil nga sa tumitinding kondisyon niya ay hindi na niya alam kung paano siya makakabalik sa kanyang pinanggalingan. Mabuti na lamang at palaging nilalagyan ng kanyang ina ng contact number at bote ng tubig ang sling bag na siya namang lagi niyang suot-suot. Ito ang isang naging paraan ng kanyang ina upang kung sakaling may makakita sa kanya at hindi niya alam kung paano umuwi ay maaari nilang tawagan ang contact number na nasa sling bag ng kanyang anak. Subalit pagpasok ng taong 2020 ay mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Corporal Winston Ragos dahil kasi sa lumalalang kaso ng pandemya dulot ng COVID-19 ay hinigpitan ng pamahalaan ng bansa at limitado lamang ang nakakalabas. Maging ang pamilya ni Corporal Ragos ay hindi na nakakabili pa ng gamot para sa kanya dahilan upang mas maging malala pa ang kondisyon nito at mas tumindi pa ang sitwasyon nang tuluyan ng mag-lockdown ang buong Pilipinas. Tanghali ng April 21 taong 2020, habang kasagsagan pa rin ng pandemya ay lumabas si Winston Ragos sa kanilang bahay sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Dito ay bibili lamang sana siya ng sigarilyo at coke na siyang lagi niyang ginagawa pagkatapos nilang kumain, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakauwi pa. Bandang alas 2:30 kasi ng hapon ay nakita si Corporal Ragos na naglalakad malapit sa isang quarantine control point sa Maligaya Drive-In doon pa rin sa kanilang barangay sa Pasong Putik habang suot-suot ang sling bag na may lamang plastik na lalagyan ng tubig at contact number na siyang laging inilalagay ng kanyang ina. Bilang pagsunod sa utos ng mga kapulisan ay sinita nila si Corporal Ragos at sinabing bumalik siya sa kung saan siya nanggaling pero lingid sa kanilang kaalaman na mayroon siyang sakit sa pag-iisip at dahil na rin sa epekto ng sakit nito ay hindi ito nagpatinag sa pagsita sa kanya ng mga pulis. Sa halip ay tumingin lang ito ng hindi maganda sa mga kapulisan. Dahil sa tila uminit ang sitwasyon ay pinunot ng isang pulis ang kanyang baril. Dahil dito ay nagsimula ng magsigawan ang mga tao dahil alam nila ang sitwasyon ni Corporal Ragos at sinasabi na bagamat may sakit siya sa pag-iisip ay hindi naman siya mapanganib at lalong hindi siya lalaban sa mga ito. Pero nang dahil sa maling akala ng mga pulis na sumita sa kanya dahil sa nang makita nito na hinawakan ni Corporal Winston Ragos ang kanyang sling bag ay dito wala nang awa niya itong pinaputukan ng 2 beses. Dito ay sumigaw ang isang babae at sinabing dapat kinapkapan niyo muna. Wala namang dalayan dahil may sakit yan sa pag-iisip. Subalit sumagot lang din ang pasigawang pulis at ipinag-utos na magsipasok sila sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Ganun pa man ay isinugod pa rin ng mga pulis ang korporal sa hospital pero bandang 5:57 PM ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Ang korporal ay namatay sa edad lamang na 33. Ayon sa report ng pulis na bumaril na kinilala bilang si Master Sergeant Daniel Florendo Jr. ay kaya niya ginawa yun dahil si Corporal Winston Ragos ay may dala umunong baril sa kanyang sling bag. Pero sa isang interview sa kanyang ina ay sinabi nito na plastik yun ng bote ng tubig at walang baril na nakalagay doon. Subalit ang lumalabas sa investigasyon at ayon sa mga pulis na nandoon ay nanlaban nga umano si Corporal Ragos at himalang nakuha sa kanyang bag ang isang baril. Pero nang dahil naman sa makuha ng CCTV sa lugar ay nagpasagawa ng hiwalay na investigasyon si Army Chief Lieutenant General Gilbert Gapay sa mga NBI dahil naniniwala siya na malamang na planted ang nangyaring pagkakakuha sa bag nito ng baril.
Pero bago pa man yun ay kinunclude na ng National Bureau of Investigation o NBI na si Master Sergeant Daniel Florendo Jr. kabilang ang ilang mga pulis na kasama niya ay ang siyang pumatay sa dating sundalo na si Corporal Winston Ragos at silang nagtanim ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Matapos nga ang isang buwang hiwalay na investigasyon ay dito kinumpirma ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na nagsampa ang Bureau ng kasong murder na alam naman nating non-bailable. Kasama natin dito ang kasong perjury at planting of evidence kina Master Sergeant Daniel Florendo at sa iba pang mga kasama nito. Subalit ang masaklap ay nang ibaba na ang reklamong inihain ng Quezon City Police District o QCPD ay homicide lang ang isinampa ng mga ito na alam naman nating may kaukulang piyansa. Bukod dito ay hindi rin nagsampa ng reklamo ang QCPD sa mga pulis ng planting of evidence. Marahil ginawa nila ito para sabihing nanlaban nga talaga si Corporal Winston Ragos. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, kaibigan, tama ba ang ginawa ng mga kapulisan at sapat na nga ba ang homicide lang na sinampa sa akusado? Iiwanan ko na lang ang mga katanungang ito at kayo na ang bahalang sumagot.